And this is the Prague Castle, as you can see. Prague Castle. Prague Castle. And this one, this part is the horse training ground. Yan, this building, horse training ground po yan. And yun. Sige, tuloy lang natin. This is the Prague Castle tour po. And this one is the horse training ground. Pagka yung mga rider ng horse, yung mga knights, mga vikings, dyan daw sila nagka-practice. Parang sports ground ng horse. And so dito tayo, pasok tayo sa castle. Mamaya papasukin natin yan. Abang-abang lang po tayo. No, parang typical na palasyo talaga siya kung titingnan nyo. Meron din ganyan, no, mapalibot ng mga castle. Pag manonood kayo ng pelikula, ng mga pelikulang medieval kind of movies, yung mga castle niya, may nakapulibot na parang bangin or tubig ang malalim, bangin gano'n, na merong may nakapalibot na malalalim na lugar. At ito nga po, ayan siya. Yung lugar na yan, nakapalibot dito sa castle. So ito kayong castle. Yan. Mamaya papasok na po tayo dyan. Ito yung grabe, no? Nakakatuwa yung mga eksena para tayo nasa medieval movie. And yun, so ngayon time out muna. And now, look at the castle. Welcome to the Prague Castle. Wow, grabe. Tayo nasa medieval period. Grabe, oh. Oh my God, kinikilabutan ako, naiiyak ako. Oh my God. Ito yung pinaka niya, central hall, no? Wow. At sobrang lamig, in fairness. Talaga yung mga pulis na nagbabantay dito. Kanina papasok kami. Grabe guys, kinikilabutan ako. Grabe talaga. Nakakaiyak yung mga eksena. Para ka nasa historical movie. This palace pala guys was sa hindi nyo nalalaman this was the official residence of the President of Czech Republic. But before that time, the one who lives in this castle was Miss Maria Teresa, a noble woman who was married from another man, and I think he has 16 children. Hindi ako nagkakamali ng pagkakaintindi sa tour guide, or 14 or 16 children, not that basic. Ito yung pamamahay niya. Pero sobra-sobra to para sa 16 children, This gate here at the Czech Republic, the castle, the Prague Castle, you see there's a flag there and a flag here. This is the Czech Republic flag, and this one is the Ukrainian flag, no? Before it was the European Union flag, kaso nga lang yung after nung yung pananakop nung Ukrainian pananakop ng mga Russian sa Ukraine, sinuportahan nila yung Ukraine. So ang nilagay nilang flag doon yung Ukraine flag, kasi the Czech Republic supports the Ukrainian people, parang ganon. At ayan na, dumadami na nga, nagkatotoo yung sinabi ng tour guide. Posibleng dumami yung turista. Ayan na sila. Grabe, nakakaiyak yung mga eksena, Para tayo nasa may medieval movie. Ang sarap pagmasdan. St. Vitus Cathedral, supposed to be
Papasok po sana kami dyan kaso linggo ngayon. So bawal. Dahil may regular Sunday Mass daw. Makakaabala kami doon sa mga nagmimisa. No? Kaya hanggang dito lang kami sa labas. Kasi baka maistorbo yung mga nagmamask. Ayan, picture lang, video St. Vitus Cathedral. Bigyan ko kayo ng short trivia guys. Si St. Wenceslao, patron saint at si St. Vitus, patron saint sila ng Prague o ng Czech Republic. At dito sila nakalibing sa simbahan na to. They were buried at this church. So Saint Vitus was killed by Saint Wenceslao and he was buried in this church. Same with Saint Wenceslao also was buried in the church. Grabe, ang ganda ng eksena, para ka nasa medieval period. Para ikaw yung nangyari nung nasa niya, mga nababasa mo sa libro, sa pelikula, mga napapanood mo sa pelikula, dito nakikita mo yan, pakiramdam mo ikaw yung nandun. No, kaya parang sa tao lang medyo nakakakilabot yung bawat eksena na nakikita. Nakakaluha, nakakaiyak, nakakilabot. Parang ikaw yung nasa medieval times, no? Ikaw yung nandun sa medieval times. Yung medieval times nararamdaman mo ngayon. No? Medieval times, Renaissance times, Baroque times, dito siya ngayon, no? Nararamdaman ko siya ngayon. Para ako yung nabubuhay ng panahon na yun. Ngayon. Wow guys. Bawal maingay. Pabulong ko lang sasabihin, ang ganda na loob na simbahan, Lord Jesus Christ, ang ganda. Kinikilabutan ako sa mga nakikita ko. So ito lang, it's a blessing na makarating dito. At ayan, may nag-organ. Look at the surroundings. Medieval times. Sinaunang panahon. Grabe. And as you can see, alam niyo po yan, no? Hindi sila pwedeng umiti. Hindi sila pwedeng umiti. At ito po talaga, itong lugar nga na to, yung Prague Castle, talagang totoong dyan nakatira yung nasa gitna eh. Dyan nakatira yung presidente ng Prague. Diyan siya nakatira. So ngayon, ano sila? Talagang ito yung official residence niya. So talagang may nakabantay na mga ganitong guards. Tignan niyo naman, may baril. Pag nagkamali ka ng galaw dyan, ewan ko lang kung ano mangyayari sa'yo. Tatadtarin ka na lang dyan bigla ng bala. Pero talagang rihiti mo to, legit na talagang ito yung residence nila. Pero bago lahat,